Samantala, muling pupulungin naman ni Pangulong Aquino ang mga miyembro ng kanyang gabinete para talakayin ang rehabilitation and reconstruction plan sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. Ito po'y matapos aprobahan ng Pangulo in principle ang rekomendasyon ng gabinete. Nag-uulat mula sa Palasyo ng Malacanang ang aming kasamang si Elena Luna. Elena, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon, Habiba. Anumang sandali ay isa-isa ng magsisidatingan dito sa Palasyo ng Malacanang ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino. Alas 2 ng hapon nakatakdang magsimula ang cabinet meeting na pangungunahan ng Pangulo. Balik Aguinaldo State Dining Room ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng cabinet officials ni Pangulong Aquino. Ito ay para ipagpatuloy ang diskusyon sa planong rehabilitation at reconstruction sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Sa huling cabinet meeting noong Miyerkules, aprobado na ni Pangulong Aquino in principle ang mga rekomendasyon ng gabinete na dapat bigyang prioridad sa programang pangrehabilitasyon. Kabilang na dito ang paghiling sa Kongreso ng supplemental budget na nagkakahalaga ng 38.8 billion pesos. Nearly 80% is for the reconstruction of destroyed or damaged homes and repair of classrooms, hospitals, public and other public facilities such as town halls and government offices. Livelihood assistance for farmers and fishermen has also been prioritized due to the extreme damage to crops and coconut trees and the disruption of fishing activities in the typhoon aftermath. The President is meeting with the Cabinet. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., nagbigay ng direktiba si Pangulong Aquino sa DOTC at DPWH na bigyan din ng prioridad ang pagsasaayos ng Tacloban Airport, lalo pat ito ang transport hub ng Eastern Visayas o Region 8. Inaasahang sa gagawing meeting ngayong hapon may maisumite na ang DOST sa Pangulo na bagong listahan ng mga munisipalidad at syudad na grabeng natamaan ng bagyo. To all government agencies, submit to DOST and DPWH complete geotagging reports on damaged public facilities. This means submitting pictorial reports with detailed description of the extent of the damage as basis for post-disaster needs assessment and the drawing up of appropriate recovery and reconstruction plans. Noong huling cabinet meeting, nabigyang linaw ang tamang pagpapaliwanag sa storm surge. Some discussion regarding the meaning of storm surge or if this could also be described as tsunami-like as proposed by certain quarters. Secretary Montejo clarified that a storm surge requires organized evacuation that can be undertaken within a 24 to 48 hour preparation period, while a tsunami alert requires outright spontaneous evacuation where the lead time can be as short as 30 minutes. So there is an important difference so that in communication we cannot just casually say that storm surge is like tsunami. I hope the clarification is sufficient. The President also ordered the issue. Ilalatag din sa gagawing meeting ang mga plano para sa ibang mga lugar sa bansa. Ayon kay Secretary Coloma, pag-uusapan din ang rehabilitasyon ng mga nasira ng lindol sa Bohol na apektuhan ng sagupaan sa Zamboanga at nawasak ng bagyong Santi sa gitnang Luzon. Sa schedule ni Pangulong Aquino, tatagal lamang ang cabinet meeting ng mahigit 1 oras. Matapos ang cabinet meeting, magkakaroon ng meeting ang Pangulo kasama si Executive Secretary SOA at mga kinatawan ng Department of Justice, Trade and Industry, Budget, Finance at ang Chief Legal Presidential Counsel. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.